gusto nyo talagang yumaman, umasenso, makuha lahat ng mga pangarap nyo, the best platform for that is business. Correct. Inaral ko siya paunti-unti yung security business hanggang matutunan ko paano siya i-operate. Teka lang, hindi mo naman yung gusto Hindi nga po, boss. Kaya lang gusto ko lang po yung kita. Tapos magkano kikitain mo dyan? Nasa 100,000 monthly. The disadvantage of being a business owner is maubos lahat ng meron ka. Bakit pagiging negosyante pa rin ang pinili mo? Ang daddy ko noon nasa security business. Doon siya medyo gumanda yung takbo ng negosyo niya. Yun ang nakita kong lakas ng loob ng tatay ko. Kahit nag-fail ilang beses yung negosyo na pinasok niya, hindi siya bumalik sa pagiging empleyado. Originally, seaman po tatay ko eh. Never siyang bumalik sa pagiging empleyado. Pumasok siya sa security, Paano niya inumpisahan? nagmamarket lang siya. Kung may mga kaibigan siya may security agency, magkahanap siya kliyente. Pag nag-ahente ka sa security, monthly commission dyan per head per month. Doon siya nagsimula. Hanggang meron siya naging kapartner, nag-branch sila, nakapondo sila, nagtayo na siya ng sarili. Yumaman kayo, tapos naghirap kayo. Naghirap po talaga. Tapos, eto na ulit. Pabangon na kami. Si daddy nakita ko una nakabili ng Mitsubishi Adventure. Oo. Nakabili ng pickup, Starex. Tapos may dalawang big bike na motor. Nakabawi siya. Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Galing. Alam ko bawat pagsubok na dinadanas natin, ito yung magbibigay sa atin ng strength para mas humarap pa sa mas malaking pagsubok. Yes. Ang prayer ko lang naman nung 2022, sabi ko, Lord, kung ito talaga yung business na gusto mo, dalin mo ko sa tamang tao. Bigyan mo ako ng taong makakasama. Bigyan mo ako ng community connections na makakatulong sa akin na makakapag-share sa business. Yes. Ang sagot ng Panginoon sa'yo, hindi lang yung opportunity na magkaroon ka ng ibang mga circle of friends. Ang naging sagot sa'yo is, una, binigyan ka niya ng idea. Ang una mong hanapin, mga tamang tao. Correct po. Yun ang pinapasok sa isip mo. Yes. And then what happened? Doon ko na po nakita yung video nyo po. I think that's the first RDR talk na nilaunch nyo. Nakatulong siya sa'yo. Nakatulong po. Marami siyang mga real talk na talagang tamang-tama sa akin. And then, nag-invite po kayo sa Visayas Hub sa negosyo ko for a free business talk. Nagdadalawang isip ako. Pero meron nagpupush sa akin, sige, pumunta ka. Parang andun yung eagerness ko na pumunta. Doon ko po kayo na-meet. Doon na nagsimula ang journey ko sa Growth Circle International. Dinala ako ng Lord sa isang community na puro negosyante. Kasi naniniwala po ako sa isang kasabihan na iron sharpen irons. Galing. Para maging mas matalas ako sa pagiging negosyante, ang kailangan kausap ko lagi, negosyante. Tama. Kasi kung kakausapin ko, empleyado mindset yan. Yes. Hindi kami magkakaintindihan. Nung na-meet ko ang Growth Circle International, doon ko na-meet yung mga negosyante na kapag nag-gathering, usapang negosyo lang kahit hanggang alas 2 ng madaling araw. Walang ibang pinag-usapan kundi paano palakihan ng negosyo. Nagbibigay ng ideas. Pare-pares kami mga negosyante. Naghihilaan pataas. Naghihilaan kami pataas and tinutulungan namin ng isa maging biyasa sa negosyo. Kahit different field pero pare-parehas na problemang hinaharap. Correct. Doon ako nagsimula na mas lalong mabuhayan para palaguin yung negosyo ko. Panuurin ang buong episode